Isang nakakahilakbot na araw. Sa episode na ito, ating tatalakayin ang mga huling sandali at mga nakakahilakbot na kaganapan sa paglubog ng MV Princess of the Stars. Watch at your own risk. Ako si Red at ito ang Hilakbot Haunted History. Mahigit 800 pasahero, kabilang ang mga crew, ang nasawi makaraang tumaob at lumubog ng tuluyan ang MV Princess of the Stars noong June 21, 2008 sa kasagsagan ng Bagyong Frank. Ito ang isa sa mga itinuturing na worst maritime disaster sa Pilipinas. Sa opisyal na tala, 52 lamang ang bilang ng mga naging survivor. 300 bangkay ang na-recover mula sa passenger ferry at paniwala ng otoridad, halos 400 pa ang na-trap sa loob ng mismong shipwreck. Matatandaan na 2 taon makalipas ang paglubog ng passenger ferrying ito, na-recover pa ang 85 skeletal remains at ito ay inihayag ng Public Attorney's Office o PAO. Ayon sa saliksik ng Team Haunted History, 42 sa mga kalansay ay na-recover mula sa lumubog na barko habang ang 38 naman ay inilibing sa Cebu. Dagdag rito, may 5 skeletal remains pang na-retrieve mula sa MV Princess of the Stars at ang mga ito naman ay isinailalim pa sa kung tawagin ay osteological examination upang matukoy ang edad, kasarian, height at iba pang mahahalagang impormasyong kaugnay sa mga nawawalang pasahero. Dahil sa naturang proseso, na-identify na ang mga na-recover na buto ay kina Ricardo Hilario Jr., 24 na taong gulang, at Jacqueline Ross, 33. Ayon kay PAO Chief Persida Acosta, ang pag-identify sa mga labi ay tiyak na makapagpapaluwag sa damdamin lalo na mga naiwang kaanak nito. Diin pa ni Acosta, hindi sa karagatan ng libingan ng mga tao kaya dapat itong iahon at bigyan ng tamang libingan. Bukod pa rito, tiniyak ng PAO Chief na sasamahan nila ang mga naiwang kaanak hanggang sa tuluyang makamit na mga ito ang hustisya kaugnay sa malagim na trahedya. Ang tanong, nakamit na nga ba talaga nila? Ano nga ba ang iba pang mga nangyari sa huling sandali ng MV Princess of the Stars? Panooring mabuti hanggang sa dulo ng videong ito. Dahil sa kinasangkutan, nangamba ang ilang grupo maging ang simbahang Katoliko sa pagpapalit pa ng pangalan ng Sulpicio Lines bilang Philippine Span-Asia Carrier Corporation, lalo at may basbas umano ito ng Securities and Exchange Commission. Karaniwang sigaw ng mga grupong ito, tiyak na pinalitan ng Sulpicio Lines ang kanilang corporate name upang matakasan ang makailang ulit na pagkakasangkot sa mga maritime disasters. Ito rin umano ay maaaring gamiting paraan ng Sulpicio Lines upang makapaghugas ng kamay sa kanilang ikangay liabilities. Sa tala na nakalap ng Team Haunted History at maaaring hindi lingid sa kaalaman ng karamihan sa mga nanonood ngayon, hindi lamang ang MV Princess of the Stars ang barkong hawak o nasa ilalim ng Sulpicio Lines na naaksidente sa karagatan at kalaunan ay lumubog. Pinakauna rito ay ang MV Doña Paz noong December 1987 na atin ding tatalakayin. Hanapin lamang ang link sa description section o kaya sa end screen upang inyong mapanood. Sinundan naman ito noong October 1988 ng MV Doña Marilyn na nasundan naman noong September 1998 ng MV Princess of the Orient. At ang huli nga ay ang MV Princess of the Stars
noong June 2008. Ayon sa source ng Team Haunted History, ang naturang barko ay unang pinangalan ng Ferry Lilac matapos itong mabuo noong 1984 sa Japan. July 10, 1984 ang kanyang naitalang kauna-unahang paglalayag sa rutang Maizuru-Otaru sa pamamagitan ng Sea of Japan. Ayon sa datos, 554 na katao lamang ang kayang ilulan ng naturang ferry at maaaring magsakay pa ng kotse at maging truck at sadya ding idinisenyo para sa malalakas na alon ng karagatan. February 1990 nang isinailalim sa major overhaul ang barko. Mas pinalaki at ginawang moderno ang ilang bahagi ng barko kabilang ang outdoor swimming pool maging ang pagdadagdag ng 23 bagong first class cabins kung kaya't makakapagsakay na ito ng mas marami pang pasahero. Taong 2004 nang ibenta ng Japan ang naturang ferry sa Sulpicio Lines, eksaktong 20 taon ng serbisyo nito. Dahil sa matinding kompetisyon ng taong iyon, partikular sa ruta ng Manila to Cebu, nirefit ang barko kung kaya't kaya na nitong makapagsakay ng halos 1,992 na pasahero. Sa pagpasok ng MV Princess of the Stars sa Sulpicio Lines, ito ang itinuturing na largest passenger ferry ever to set sail in the Philippines. 4 na taon ang naging serbisyo nito sa Sulpicio Lines hanggang sa ito ay lumubog noong taong 2008. Sa tanong na kung ano nga ba ang tunay na nangyari, sino ang dapat nasisihin? Ang tao ba o ang bagyo? Narito ang nakakakilabot na timeline sa mismong taong 2008 nang maganap ito. Kung pagbabasehan ang mga nakalap nating impormasyon kaugnay sa aksidente, sinasabing June 20, 2008, dakong 8:04 ng gabi nang lisanin ng MV Princess of the Stars ang Port of Manila upang makapaglayag patungong Cebu sa kabila ng abiso ng Pag-asa kaugnay sa paparating na bagyong Frank na nagbabantang bumaybay sa Eastern Visayas region. Sa bulletin ng Pag-asa, sinabing magla-landfall ang bagyong Frank sa Eastern Samar bago tutumbok sa Bicol region. Inilabas ang naturang weather bulletin dakong 4:45 ng hapon. Sa karagdagang detalyeng nakalap ng Team Haunted History, malinaw na inihayag sa weather bulletin ang magiging track ng bagyo na kung saan sa gabing iyon unang tatama sa Samar si Frank at kinabukasan ay magpapaulan na ito sa Camarines Norte. Sa madaling salita, nakataas na ang Storm Signal number 1 sa buong Metro Manila at ilang bahagi ng Cebu, habang Signal number 2 naman na sa Northern Cebu at Romblon sa sandaling naglayag ang passenger ferry. Sa hindi inaasahang pangyayari, gabi ng Biyernes at sa inilabas na bulletin ng Pag-asa, 11 PM nang magbago ang track ng bagyo. Sa puntong iyon, nakita na tutumbukin na ni Bagyong Frank ang Masbate at ang Southern Luzon o tinatayang 60 kilometers northeast ng Metro Manila. Ito ang naging dahilan kung bakit iniakyat sa Signal number 3 ang lalawigan ng Romblon ng parehong gabi habang Signal number 2 naman sa Northern Cebu at Metro Manila. Bandang alas 11:30 na ng gabi nang maglabas ang Philippine Coast Guard ng direktibang nagbabawal na sa lahat ng uri ng barko upang makapaglayag. Pero sa oras na iyon, sinasabing tinatahak na ng MV Princess of the Stars ang Corregidor area. Sa pagsapit ng June 21, 2008, nag-issue ang Pag-asa dakong alas 5 ng madaling araw ng bagong weather bulletin na nagsasaad ng banta ni Bagyong Frank sa Panay at sa Mindoro area. Sa puntong iyon,
Itinaas na rin ang Signal Number 3 sa Romblon, Signal Number 2 sa Northern Cebu at Signal Number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Cebu at Metro Manila. Alas 6:30 nang abisuhan ng Pier 12 ng Manila ang MV Princess of the Stars upang dumaong at wag munang magtuloy sa paglalayag. Bandang alas 11:30 ng umaga sa parehong araw nang kontakin ng MV Princess ang opisina ng Sulpicio Lines sa Manila upang abisuhan ang tanggapan sa nararanasang engine trouble ng ferry. Sa puntong ito, malapit na umano ang barko sa Sibuyan Island at Romblon. Ilang sandali makaraan na makakonekta sa linya, nawalan na umano ng contact ang Sulpicio Lines sa MV Princess of the Stars. Dito na umano humingi ng tulong sa mga vessels na malapit sa MV Princess of the Stars ang Sulpicio Lines, subalit wala umanong ni isa sa mga ito ang tumugon. 12:55 ng hapon nang magpadala ng distress call ang Sulpicio Lines sa Philippine Coast Guard. Agara ng tugon ng PCG, subalit dahil sa masungit na lagay ng karagatan, hindi umano makalapit ang rescue vessels ng Coast Guard sa mismong barko. Buong maghapon ng June 21, nakataas pa rin ang Signal Number 3 sa Romblon. Sa 5 p.m. weather forecast ng Pag-asa ng araw na iyon, sinasabing namataan na ang mata ng bagyo sa nabanggit na lalawigan at sa bisinidad ng kalapit na Tablas Island na kung saan sinasabing humina ang bagyo bago nito matumbok ang Mindoro at Batangas. Base sa saliksik ng Team Haunted History, lalo sa mga lumabas na interviews ng mga nakaligtas sa trahedya, pare-pareho ang pahayag ng mga survivors. Sinabi nila na nadinig nila ang deklarasyon ng kapitan ng barko na kailangan na nilang abandonahin ang sinasakyan at naganap ito tanghali na ng parehong araw. Makaraan nito, lumubog na ang MV Princess of the Stars. June 22, 2008. Ibinaba ng Pag-asa sa Storm Signal Number 2 ang Romblon habang papalapit ng Metro Manila ang Bagyong Frank dakong alas 5 ng madaling araw. Sa mismong araw, kinumpirma ng Provincial Police ng Romblon ang paglubog ng MV Princess of the Stars. Nag-deploy ng gunboats sa mismong lokasyon ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy para sa rescue operations. Bukod sa labis na kalungkutan, galit ang nangibabaw sa mga pamilya ng biktima kung kaya't itinuro ng mga ito ang Sulpicio Lines at Philippine Coast Guard dahil sa kanilang kapabayaan. Isa pang dahilan kung bakit sumasabog ang dibdib ng mga naiwang kaanak ay kung bakit tila itinago ng Sulpicio Lines ang detalye ng trahedya maging sa pagbibigay ng impormasyon patungkol sa tunay na nangyari at sa totoong kondisyon ng barko bago ito maglayag. Ayon sa counsel ng Sulpicio Lines, hindi agad na abisuhan ng Philippine Coast Guard ang barko na hindi umano ligtas na maglayag sa araw na yun. Dahil sa kaliwat kanang turuan, hindi nakapagtimpi ang nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kung kaya't kanyang piniga sa kasagutan ang port authorities, lalo ang Philippine Coast Guard sa tila nagkalituhang paglalabas ng warning. No vessels at all can go out. Did you ever issue that warning? At 11:30, ma'am, we issued the warning, ma'am. 11:30 at night, ma'am. Pretty well. Yeah, in Manila, ma'am, in the port of Manila, ma'am. Well, Bukod sa search and retrieval operations, nadiskubre rin ng otoridad noong June 27 sa parehong taon na ang MV Princess of the Stars ay nagkarga rin umano ng 10,000 kilo ng endosulfan, isang nakalalason at delikadong pestisidyo, at kalaunan nalaman na ang shipment ay nasa ilalim ng kontrata ng Del Monte Philippines Incorporated. At base nga sa nakalap na impormasyon,
planong i-transfer sa MV Princess of Paradise na isa ring vessel ng Sulpicio Lines ang naturang kemikal. Dahil sa pagkakatuklas nito, agad na naghain ng kaso ang gobyerno kaugnay sa illegal transport ng dangerous goods sa isang passenger vessel. October 11 nang ideklara na tuluyan nang natanggal sa loob ng barko ang mga container ng endosulfan. October 17 naman nang ligtas ng matanggal ng binuong salvage team ang halos 200,000 liters ng fuel na nagmula sa barko. August 25, 2008 nang isinumite ng 5-member Philippines Board of Marine Inquiry ang 65 pahinang report sa Maritime Industry Authority or Marina at dito ay kanilang mariing ipinunto na ang kapitan ng barko, lalo ang Sulpicio Lines, ay siyang dapat na managot sa nangyari. Sa kanilang pinal na ulat at pag-aaral, lumabas na miscalculation o human error sa panig ng kapitan na si Florencio Marimon sa kung bakit ipinagpatuloy pa rin o ipinagpilitan nitong bumiyahe gayong malalaki na ang alon at may masamang panahon. Inirekomenda na rin ng BMI sa Marina ang suspensyon ng Certificate of Public Convenience o CPC ng Sulpicio Lines at naging criminal liability nito dahil sa paglubog ng barko. Ilang taon makalipas ang trahedya, ibinasura ng isang branch ng Manila Regional Trial Court ang isinampang kaso ng prosekusyon laban kay Edgar Go, ang executive ng Sulpicio Lines Incorporated dahil sa kakulangan ng ebidensya. Inihain ng state prosecutors ang kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, lalo sa pagpayag ng mga ito na bumiyahe ang MV Princess of the Stars gayong may pagtaas na ng storm warnings. Agara namang nag-file ng apela ang mga state prosecutors sa pangunguna ni PAO Chief Persida Acosta sapagkat tila lumalabas na napawalang sala ang mga ito sa trahedya. Samantala, 2021 nang ipag-utos ng Cebu Regional Trial Court o RTC Branch 16 ang paggarantiya sa kabayarang 199.1 million pesos sa 55 naiwang kaanak ng mga biktima ng lumubog na barko. Ayon sa ulat na nailathala ng Sunstar, ikinatuwa ng mga kapamilya ng mga biktima ang naturang desisyon ng Regional Trial Court kahit pa halos isang dekada na nang maganap ang paglubog ng barko. Dagdag pa rito, inamin ng PAO Chief na sa kabuuang 59 na kaso, 55 sa mga ito ay sinang-ayunan ng korte lalo sa pagbibigay ng danyos habang ang nalalabing 4 ay na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayon pa sa balita, maghahain din ng nararapat na motion for reconsideration ang PAO para sa 4 na na-dismiss na kaso. Ang halagang igagawad sa mga naiwang pamilya ay para sa moral damages, exemplary damages at loss of earning capacity habang ang 10% nito ay mapupunta direkta sa PAO bilang attorney's fees. Hindi rin nakawala sa mga kwentong kababalaghan ng trahedya ng MV Princess of the Stars. Ayon sa mga residenteng malapit sa pinangyarihan ng paglubog, ilang araw makaraan ang aksidente ay marami umano silang nadidinig na sigawan sa gitna ng karagatan na animoy humihingi ng tulong. Gayon din ang mga tila iyakan at iba pang hindi maipaliwanag na tunog sa parehong oras kung kailan lumubog ang barko. Sa mismong search and retrieval operations, pinagparamdaman rin umano ang mga rescuers at divers. Ayon sa mga empleyado ng Harbor Star, ang mga maninisid ay nahirapang kunin ang 13 bangkay na halos nalagay sa peligro ang kanilang mismong buhay. Dumaan ng 3 oras sa pagsubok na kunin ang labi, ngunit sumuko din sila. Nang makuha nila ang bangkay kinabukasan, nilagyan umano ng X na mga tauhan ng forensic ang nakasulat na numerong 13 sa body bag sa paniniwalang mawawala ang malas.
Ayon naman sa isang diver ng Coast Guard, may isa ring pagkakataon na nahirapan ng buong tauhan na hanguin ang angkla ng isa sa kanilang rescue ships. Ang kagamitan na ginamit nila sa paghango ng angkla ay mistulang na balahaw sa isang malaking bato sa seabed. Ngunit nang sinisid nila, 75 talampakan sa ilalim ng dagat upang i-check o tingnan kung ano nga ba ang tunay na naging problema. Dito nga'y nagimbal sila makaraang makitang wala naman umanong kahit na anong balakid o harang at malaya nilang naiangat ang angkla ng buong gaan. Meron rin na mga di umano'y pagpapakita ng mga babaeng nakaputi at minsan pa nga daw ay nakapula na animoy nakalutang sa ere. Ang iba naman sinasabing naglalakad daw ito sa ibabaw ng dagat. Ibukod pa ang nagpasalin-saling kwento ng gintong barko na namataan sa ibabaw ng katubigan kung saan lumubog mismo ang MV Princess of the Stars. Dito rin umano ikinokonekta ng karamihan ang mga umano'y kababalaghan sa kung tawagin ay Romblon Triangle na una na rin nating naitampok sa ating channel at maaaring balikan at panoorin ang videong ito sa pamamagitan ng pag-click sa blue link na nasa description section bilang related video o kaya naman ay sa pinned comment sa comment section at sa end screen. Haunted History. At inyong natunghayan ng ating muling pagbabalik tanaw at pagtalakay sa naging huling sandali at mga nakakahilakbot na kaganapan bago at matapos lumubog ang MV Princess of the Stars. Kung nagustuhan mo ang ganitong tema at episode, iwanan kami ng komento. Karagdagang detalye na maaaring hindi nabanggit sa episode na ito o kaya naman ay mga topic suggestions na nais ninyong i-develop o kaya ay i-discuss sa susunod nating mga video. Ilapag ang lahat ng ito sa comment section na matatagpuan sa ibaba ng videong ito. Huwag ring kalimutan na iwanan kami ng subscribe at ang notification bell ay marapat na pindutin para ma-notify ka sa mga susunod pang hilakbot. Haunted History. Ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Sindak Short Stories, Red Diaries Tagalog Love Stories at ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Hanggang sa muli.